Hindi kanya papadaanin sa sakit na wala siyang rason. Hindi kanya papadaanin sa suffering na wala siyang dahilan. Hindi kanya hahayaang mag-suffer na hindi natatawanan ka lang ng Panginoon at wala siyang plano para sa iyong buhay. In fact, sabi ng 1 Corinthians, when you suffer, be faithful, for God will give you a way out. Ibig sabihin, nagsasuffer ka pa lang, hinahanda na ng Lord yung palabas. Yung daan mo papunta sa katagumpayan. Yung nga lang, nakakaiyak talaga pag nasa gitna ka ng pagkalugi. Nakakaiyak talaga pag nasa gitna ka ng heartbreak. Nakakaiyak talaga pag wala kang trabaho. Nakakaiyak talaga pag wala kang madukot sa bulsa, butas na nga eh. Nakakaiyak naman talaga pag nag-e-enter ka ng PIN code, mas marami pa yung in-enter mong PIN codes kaysa sa dami ng bank account mo. Pero God is purposeful. May purpose ang ating Panginoon. Sinasabi ng Panginoon, darating ang suffering, may mga season of hardships, pero ang mga trouble at bagyo hindi magtatagal. Lilipas din ang lahat ng bagay. Seasons will come and go, but the word of God will stand forever. Habang buhay mong panghawakan, hindi ang mga nararamdaman, hindi ang nakikita at naririnig mo, kundi ano ang sinabi ng Panginoon, panghawakan mo. Kasi dahil sinabi ng Panginoon, kahit hindi mangyari sa timeline natin, it is going to accomplish its purpose for our life. Just keep on doing the right thing kahit wala nakaka-appreciate. Alam ng Diyos ang iyong suffering. God knows the pressure that you are going through. God knows the crushing that you are going through. God knows the absolute poverty that you have nothing at all. Alam ng Diyos ang suffering mo. Alam ng Diyos ang poverty na pinagdadaanan mo. Pero sabi niya sa verse 10, verse 10 please, do not be afraid. In due season, you will reap. Pansinin nyo, hindi sinabing in due date, you will reap. Kasi madalas sa mga pangako ng Lord, nilalagay mo ng due date. Lord, 34 na ako, wala pang nanliligaw sa akin, peke naman. Lord, 3 taon na yung negosyo namin, wala pa rin return of investment, peke naman. Nilalagyan natin ng due date yung pangako ng Panginoon. Hindi naman sinabi ng Panginoon, in due date, you will harvest. Ang sabi, in due season, you will harvest. Katulad ng isang babaeng manganganak, sineset ng doktor yung due date, pero lalabas ang bata sa appointed time. Hindi sa due date. Minsan sakto, minsan mapapaaga, minsan late ng konti, pero sa due season, sa appointed time ng Diyos. Hindi sa predict ng doktor, hindi sa predict ng science, kundi sa due season. Wag na wag kang maiinip basta pinangako ng Diyos. Kasi hindi man yan dumating sa due date, mangyayari sa due season. Just keep on investing. Just keep on pouring. Just keep on believing. Just keep on praying. Kahit parang wala ka nakikita at parang madilim, mag-pray ka lang na mag-pray. Tumuloy ka lang ng tumuloy. Padayon gyud. Tuloy lang ng tuloy. Kasi may plano ang Diyos sa imong kinabuhi. Hallelujah! Palapakan natin ang ating Panginoon.